Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Vanessa! Vanessa! Sigaw ni Aling Nene na pasuray-suray na pumasok sa kabayan. Napabalikwas ng bangon si Vanessa. 9:00 na pala ng gabi, ngunit kakauwi pa lamang ng inang si Nene na galing sa sugalan. Batak ito sa paglalaro ng tong-it sa kapitbahay nila at malamang ay hindi pa ito nakakain. Kaya nagmamadaling naghain si Vanessa ng kanin at nagbukas ng isang lata ng sardinas. Nay, kumain ka na po. Anyang inihanda ang mesa at binuksan ang isang lata ng sardinas. Nanlalaki ang mga mata nito nang makita ang sardinas sa mangkok at itinapon ito sa mukha ni Vanessa. Nay! Hiyaw ni Vanessa. Sardinas? Sardinas ang ipapakain mo sa akin? Anong klaseng anak ka ha? Wala ka talagang kwenta. Sana pinabayaan na lang kita nung iniwan ka ng ina mong pokpok. Tumayo ito at pasuray-suray na lumabas uli ng bahay para maghanap ng ibang uulamin. Walang silbi. Walang kwenta. Inis na bulyaw nito kay Vanessa habang papalabas ng bahay. Napatulo na lamang ang mga luha ni Vanessa na tumungo sa lababo at naghilamos ng mukhang nagkasardinas. Grabe ang inay Nene niya sa kanya. Kung tratuin siya nito, ay para siyang muchacha sa bahay nila. Tiniis niya na lamang ang lahat ng iyon dahil wala naman na siyang ibang mapupuntahan kundi ang inay Nene niya. Konting pagkakamali niya ay sampal ang aabutin niya rito. Hindi siya pwedeng sumagot at magbigay ng rason dahil tiyak na bugbog ang aabutin ng katawan niya. Halos hindi niya na nga lang maalala ang mukha ng kanyang ina na nag-iwan sa kanya kay Nanay Nene. 5 taon pa lamang siya noon nang iniwan siya nito sa Nanay Nene niya. At pagkatapos ay hindi na ito bumalik pa. Nalaman niya na nang huli itong tumawag ay pauwi na ito ng bansa. Magmula nun ay wala na siyang balita pa sa ina niyang si Valentina Salvacion. Tuluyan na siyang kinalimutan ng kanyang ina. Pero kahit papaano ay lagi niyang ipinagdarasal sa Diyos na sana ay magkita silang muli ng kanyang ina. At sana isang araw ay bumalik ito upang kunin siya mula sa Nanay Nene niya. Naaalala niya pa kung paano ito umiyak noong papaalis papuntang ibang bansa habang ang kanyang Nanay Nene ay nagkukunwaring mabait sa harapan nito. Presko pa sa alaala niya kung gaano siya kamahal ng inang si Valentina na kung tawagin ay si Tina ng mga kapitbahay nila noon. Anak, huwag ka mag-alala. Babalikan ka ni Mama, okay? Hilam sa luha ang mga mata ng ina ni Vanessa na si Valentina na niyakap ng mahigpit ang anak sa araw ng kanyang pag-alis. Mama, huwag ka pong mag-alala. Magiging good girl po ako kay Nanay Nene. Love na love ka ni Mama, Vanessa. Kaya huwag ka mag-alala, anak, at babalikan kita. Papadalhan ko ng pera ang Nanay Nene mo, ha? Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Vanessa nang maalala ang huling usapan nila ng kanyang inang si Valentina. Masakit mang tanggapin. Subalit tila ba kinalimutan na yata siya ng kanyang nanay na si Valentina. Ilang taon niya na nga bang hinihintay ang pagbabalik nito, pero hindi ito bumalik. Halos hindi niya na nga maalala ang mukha nito sa isipan niya. At kung minsan ay napapanaginipan niya ang ina niya, pero tuwing inaalala niya ang mukha nito ay hindi niya ito maalala. Lumipas ang ilang araw, matapos siyang sabuyan ng sardinas ng inay Nene niya, ay nagulat na lamang siya nang makita ang isang magarang sasakyan na tumigil sa harap ng kanilang payak na bahay. Mrs. Chin, tumuli ka. Halika, tuloy ka dito sa bahay ko. Abot-abot ang mga ngiti ng inay Nene niya nang makita si Mrs. Chin. Ang lalo pang ipinagtataka ni Vanessa ay kung bakit siya pinagbihis ng kanyang inay Nene ng isang dress na above the knee. Bagong bili pa nito ang damit. Bigla na lamang naging mabait ito sa kanya na inayusan siya at pinagbibihis ng maganda sa unang pagkakataon. Dahil sa pagsuot niya ng bagong damit, ay nagmukha siyang tao. Hindi katulad ng laging pinapasuot nito sa kanyang mga damit noon na pinaglumaan na nito. Ay, ito na ba yung anak mo, Hane? Abay kay gandang bata naman pala nito. Papuri pa ni Mrs. Chin sa kanya nang masilayan siya. Likas naman talaga kay Vanessa na maganda dahil namana niya ang kagandahan ng kanyang inang si Valentina. Pwede na ba yan ha, Mrs. Chin? Isang bata at presko. Kinakabahan si Vanessa sa mga titig sa kanya ng ginang. 250,000 ang bili ko sa batang ito.
Hinawakan ni Mrs. Chin ang kanyang maliit na muka na kaagad na piniksi ni Vanessa. Iniabot ni Mrs. Chin ang nakasobrang pera kay Nanay Nene. 5 sobre na naglalaman ng tig 100,000 pesos na pera. Nay, anong ibig sabihin nito? Umaambon sa mga mata ni Vanessa ang mga luha. Halos hindi niya matanggap na ibebenta siya ng Nanay Nene niya sa babaeng ito. Ay, hindi pa ba obvious? Ipinagbili kita para naman magkaroon ka naman ng silbi. Simula ngayon, sa kanya ka na magtatrabaho ha. Huwag ka na maarte dyan. Nay naman! Naiiyak na wika niya sa ina-inahan niya. Umayos ka nga, nakakaya kay Mrs. Chin. Nay! Hindi na nakapagprotesta pa si Vanessa nang dalhin siya ng babaeng incheck sa loob ng sasakyan. Hindi na napigilan pa ni Vanessa ang mga luhang naglandas sa kanyang mga mata. Anong trabaho ba ang naghihintay sa kanya? Bakit ganun kalaki ang perang binayad ni Mrs. Chin sa inay nene niya? Pinahid niya na ang mga luha at sinubukan niyang kausapin si Mrs. Chin. Mrs. Chin, ano po bang trabaho ang papasukan ko sa iyo? Matamis ang ngiti na itinugon ni Mrs. Chin sa kanya. Huwag kang mag-alala anak ha. Napakaraming perang ipapasok mo sa kasa ko at aalagaan kita doon. Hindi ka na mahihirapan kagaya ng paghihirap mong pinagdadaanan kasama ang nanay-nene mo. Napalunok si Vanessa sa narinig na dadalhin siya sa isang kasa. Isang bahay aliwan kung saan ang mga babae ay nagbebenta ng kanilang katawan. Maawa po kayo sa akin, ma'am. Kahit gawin mo na lang po akong katulong. Maawa po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Vanessa sa babae. Maganda ka, iha. Kaya malaking halaga ang ipapasok mo sa kasa ko. Jackpot ako sa'yo. At isa pang birhen. Sinundan ito ni Mrs. Chen ng malutong na tawa na ikinanginig ng buong katawan ni Vanessa. Panginoon, tulungan mo. Impit na pag-iyak ni Vanessa na noon ay takot na takot sa maaaring sapitin niya sa mga kamay ni Mrs. Chin. Isang malaking bahay sa gitna ng bukid ang pinuntahan nila. Hindi na alam ni Vanessa kung saang lugar iyong napuntahan nila dahil malayo na iyon sa kabihasnan. Pero nalula siya nang pumasok na sila sa gate dahil napakarangya ng lugar na iyon. May pasugalan sa loob at bahay aliwan. Mayroon ding bar at inuman. O siya, ipasok niyo na yan sa loob ng kwarto niya. Magpahinga ka muna iha at sa susunod na araw ay maghanda ka na ha. Tutulungan ka ng mga babae sa loob kung anong dapat mong gagawin. Sigurado akong pagkakaguluhan ka ng mga customer ko. Sige, diyan ka na. Masayang wika ni Ma'am Chin at iniwan siya sa pangangalaga ng isang babaeng tansya niya ay nasa 30 pa ang edad. Napakalaki ng lugar na iyon, subalit kinakabahan si Vanessa nang makita sa loob ang mga babaeng halos kaedad niya lang na sumasayaw-sayaw sa harapan ng mga lalaking naroon na nagiinuman. Halos wala na ang mga babaeng iyon sa kani-kanilang mga sarili. Kung kaya kailangan niyang makatakas sa lugar na iyon, kung hindi, ganito din ang mangyayari sa kanya kapag nagtagal pa siya sa lugar na iyon. Isang magandang kwarto ang pinasukan ni Vanessa. Matapos bigyan ng pagkain, ay iniwanan na siya ng babaeng may edad sa kwartong iyon. Panginoon ko, kailangan kong makatakas dito. Kaagad na hinawakan ni Vanessa ang seradura ng pintuan, subalit ganoon na lamang ang pagkadismaya ni Vanessa nang malamang nakalock ang pinto. Tuluyang napaiyak si Vanessa sa sitwasyong napasukan niya. Napakawalang awa talaga ng inay-nene niya. Pero buo ang loob ng dalaga na tumakas sa lugar na yun. Hindi pwedeng tuluyang masira ang kanyang buhay. Nakatulog na lamang si Vanessa na umiiyak ng gabi iyon. Nagising siya nang tapikin ang balikat niya nang may edad na babaeng naghatid sa kanya sa kwarto niya. Manang, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako please. Manang, ayaw ko po sa lugar na to. Ayoko sa lugar na to kaya maawa ka sa akin. Umiiyak na wika ni Vanessa. Subalit tila bingi ang babaeng may edad na hindi man lamang pinapansin ang pagmamakaawa ni Vanessa. Pinaliguan siya ng may edad na babae na para bang bata. Kung ano-ano na lamang ang inilagay nito sa balat niya at halos natanggal na yata ang lahat ng libag niya sa katawan dahil sa pagkuskus ng babaeng yun. Kung ano-ano pang ginawang pag-aayos sa kanya para magustuhan lamang ni Mrs. Chin ang kanyang itsura. Mga damit na halos luwa na ang kanyang kaluluwa na kahit kailan ay hindi pa nasusuot ni Vanessa ang ipinasuot sa kanya. Habang nalalapit ang oras, ay panay ang pagdarasal ng dalaga
na sana ay makatakas siya. Gumagana ang isipan niya sa kung paanong makakatakas sa lugar na yun. Kinagabihan ay pumasok si Mrs. Jean sa kanyang kwarto at pinapahanda na siya dahil may nakabili na raw sa kanya. Tuwang-tuwa ito sa laki ng kinita nito sa kanya. Larawan ni Vanessa ang ipinakita nito sa mga customer niyang foreigner. Hanggang sa naibenta niya si Vanessa sa napakalaking halaga sa gabing yun at bukas na naman ulit. Dala sa bugso ng damdamin ni Vanessa ay hinataw niya si Mrs. Jean ng lampshade sa ulo na ikinatumba nito. Nawalan ito ng malay at may kaunting dugo sa ulo. Hinubad niya ang suot nitong jacket para ipantakip sa katawan niyang halos hubad-hubad na sa suot na maliit na damit at manipis pa masyado. Tinanggal niya rin ang suot nitong shawl para itakip sa mukha paglabas. Patakbong binaybay ni Vanessa ang mahabang pasilyo. May narinig siyang sigawan ng mga babae at iyakan sa loob ng mga nadaanang kwarto, subalit hindi na iyon pinag-aksayahan pa ni Vanessa ng oras. Pagdating niya sa ibaba ng bahay ay naghahanap siya ng maaaring pagtaguan. Nakita niya ang isang puting sasakyan na umandar. Ang lalaking driver ay bumaba sa loob ng sasakyan na may kausap sa telepono. Dinig na ni Vanessa ang hiyawan ng mga tao sa loob ng bahay ni Mrs. Jean. Malamang ay natagpuan na ng mga ito si Mrs. Jean na wala ng malay. Nagmamadaling pumasok si Vanessa sa loob ng sasakyan at nagtago sa likuran ng backseat. Maliit naman ang katawan niya kaya kumasya siyang nahiga sa backseat. Maya-maya pa ay kitang-kita niyang nagsilabasan ng mga tauhan ni Mrs. Jean. Sobrang lakas ng kaba sa dibdib ng dalaga nang marinig pa niya ang sigaw ng matandang may edad na hinahanap siya. Pumasok na ang driver sa loob ng sasakyan at tuwang-tuwa si Vanessa nang papalayo na ang sasakyan sa loob ng kasa ni Mrs. Jean. Sa wakas ay makakalabas na siya sa kasa. Makakaligtas na siya mula sa mga kamay ni Mrs. Jean. Gulat na gulat si Vanessa nang dalawang pares ng mga mata ang nakatunghay sa kanya. Nakatulog pala siya sa likod ng sasakyan ng lalaki. Sino ka? Takot na takot ang mga mata ng dalaga nang makita ang dalawang lalaking nakatunghay sa kanya. Isang lalaking may edad na at ang driver ng sasakyan. Malakas na malakas ang kaba ng kanyang dibdib sa takot na nadarama niya na baka ibabalik siya ng mga ito sa kasa ni Mrs. Jean. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo na ako ibalik kay Mrs. Jean. Ayoko dun. Ibibenta niya ako sa mga lalaki. Sir, parang awa niyo na po, wag. Huminahon ka, miss. Isa akong pulis at nagmamanman kami sa bahay na aniwan ni Mrs. Jean. Parang nabunutan ng tinik sa puso si Vanessa na nagpahid na ng mga luha niya na tinanggap ang kamay ng lalaking tinulungan siyang makatayo. Halika, pumasok ka muna sa bahay ng mga kain ka. At mamaya idadalhin kita sa presinto para makabalik ka na sa pamilya mo. Napapailing na lamang si Vanessa at napaatras sa sinabi ng lalaking pulis na nasa unahan niya. Bakit? Ang nanay-nenay ko ang nagbenta sa akin kay Mrs. Jean. Kaya maawa kayo sa akin. Hayaan niyo na lamang akong umalis. Bahala na kung saan ako pupunta. Ngunit hindi na ako babalik kay nanay-nenay. Hindi nakapagsalita ang dalawang lalaki sa sinabi ni Vanessa sa kanila at awang-awa ang mga ito sa sinapit ng dalaga. Nakilala ni Vanessa ang dalawang lalaking mag-ama pala. Si Jerome, ang nagligtas sa kanya, ay isang pulis. Ama naman nito si Mang Hestoni at sinabi nitong paparating na ang kanyang ina na namili lamang sa palengke. Masasabi niyang maayos ang pamumuhay ng mga ito dahil malaki naman at magara ang bahay nila. Vanessa, dadalhin kita mamaya sa presinto at kung papayag ka, ay gagawin kitang witness laban kay Mrs. Jean para ikakasalan namin ang operasyon namin laban kay Mrs. Jean. Kaagad na tumango si Vanessa at pumayag sa gusto ni Jerome. Naalala niya pang may mga babae pa roon sa loob ng kasa na pinipilit din na kagaya niya rin sigurong binenta. At ayon kay Jerome, ang iba sa mga babaeng yun ay kinidnap ng mga tauhan ni Mrs. Jean. Napadako ang mga mata ni Vanessa sa isang babaeng papasok ng kabahayan na may bitbit na mga plastik ng karne at gulay. Kaagad itong nilapitan ni Mang Gestoni at kinuha ang mga dala nito. Lumapit sa kanya ang babaeng nakunot ang noo. Ganun na lamang ang pag-awang ng mga labi ni Vanessa nang mapagtanto kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit ilang taon na ang lumipas, kahit na medyo may edad na ito, ay kilala pa rin niya ang babaeng ito na noon ay hindi niya maaninag ang mukha sa kanyang alaala. Nagsimulang umambon ang mga mata ni Vanessa nang tila ba ito'y ipinako sa kinatatayuan nang makita siya.
Nakakunot ang noon nitong nakatuon lamang ang mga mata sa suot niyang kwintas na silver na nasa leeg niya na may palawit na perlas. Mabigat ang paghinga ng babae na lumapit sa kanya at sinipat ang mukha niya. Ma? Bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi mo ako binalikan? Tuluyan nang nalaglag ang mga luha sa mga mata ni Vanessa, lalo na noong mahigpit na niyakap siya ng kanyang inang si Valentina. Nawalan ako ng kontak kay Nene, anak. Pagbalik ko ay wala na sila ron. Kaya tagal kong hinanap ang kinalalagyan mo, anak, pero hindi kita mahanap eh. Hindi kita nahanap. Ang huling address ni Nene ay sa may payatas pa. Pero matapos masunog ang lugar na yun, ay hindi ko na alam kung saan ko naman kayo hahanapin. Dead end ang napuntahan ko, Vanessa. Vanessa, anak ko. Napahagulgol si Valentina. Ganon din si Vanessa na halos hindi na makahinga sa sayang nadarama niya sa mga oras na yun. Napakabuti ng Diyos sa kanya at pinatakas siya nito sa kasa ni Mrs. Chin at napunta siya sa sasakyan ni Jerome na nagatid sa kanya sa kanyang inang si Valentina. Kailangan makulong ng mga taong yan, Jerome, sa ginawa nila sa kapatid mo. Kakasuhan ko rin si Nene sa ginawa niya sa'yo, anak. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa'yo. Umiiyak na wika ng kanyang ina. Si Jerome ay anak ni Mang Gestoni na napangasawa ng kanyang inang si Valentina. 7 taon ang nakalipas nang makauwi ito sa Pilipinas. Ilang taon din siyang hinanap ng kanyang ina. Halos 14 na taon nang magkahiwalay sila ng kanyang ina. 5 taon pa lamang siya nang umalis ito papuntang ibang bansa. Ngayon, sa kasalukuyan, ay nasa 19 na taon na siya nang muli silang magkita ng kanyang inang si Valentina. Hinahaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok at pinahid ang mga luha ng dalagang si Vanessa. Hindi na tayo magkakalayo, anak ko. Mabawi si mama, anak, ha? Mabawi si mama sa ilang taon na wala ka sa akin. Umiiyak na wika ni Valentina sa kanyang anak. Kay tagal ko pong ipinagdarasal sa Panginoon. Sana ay magkikita pa tayong muli. Sana ay matagpuan na kita, ma. Halos hindi mapatid ang mga luha ni Vanessa habang mahigpit na niyayakap ang kanyang ina. Magkasama ang bagong pamilya ng kanyang ina na sina Gestoni at Jerome na nagpunta sa presinto na kung saan naka-assign si Jerome at kinuhaan ng testimonya si Vanessa. Sinampahan din ng kaso ni Valentina si Nene sa pangmamaltrato nito sa kanyang anak at pagbenta nito sa incheck na si Mrs. Chin. Sa mga sumunod na araw ay niraid na ng mga pulis ang kasa ni Mrs. Chin. Nailigtas ang mga babaeng naroon sa kasa na ginawang prostitute ni Mrs. Chin. Nagpang-abot pa si na Mrs. Chin at si Nene na unang nahuli ng mga pulis. Palabasin mo ako dito, Valentina! Wala kang utang na loob sa pagpapalaki ko sa anak mo? Baka nakakalimutan mo. Ako ang bumuhay kay Vanessa simula nang hindi ka na bumalik. Hiyaw ni Nene na nakaposas ang mga kamay. Dumapo sa pisngi ni Nene ang mga kamay ni Valentina. Ang kapal ng mukha mo! Itinago mo sa akin si Vanessa ng ilang taon para gawin mong pambayad utang? Minaltrato mo ang anak ko sa loob ng 14 na taon. Kaya nararapat lamang sa iyo ang mabulok sa kulungan. Galit na wika ni Valentina sa kaibigang si Nene. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ay napakalaki ng utang ni Nene. Matagal na nitong binalak na ibenta si Vanessa sa kaibigan niyang incheck na si Mrs. Chin. Hinihintay lamang ng mga ito na maging ganap na napakagandang dalaga ni Vanessa para ibenta si Vanessa sa kasa. 17 taon pa lamang si Vanessa ay pinagkasundo na ito ni Nene kay Mrs. Chin na ibenta. Vanessa, anak, maawa kay nanay, ha? Palabasin mo ko dito, anak. Palabasin mo ko dito, anak! Vanessa! Hiyaw ni Nanay Nene. Tumutulo lamang ang mga luha ni Vanessa na nakatitig dito dahil sa loob ng iilang taong nakasama niya ito, kahit kailan ay hindi siya nito itinuring na anak. Konting pagkakamali niya lang ay palo ang aabutin niya rito. Kung hindi naman ay sampal sa muka. Ma, tara na po. Ayoko nang makita pa si Nanay Nene. Ang bigat-bigat sa kalooban niya na kahit na sa ilang taong nakasama niya ito ay hindi man lamang niya naramdaman ang pagmamahal nito sa kanya. Halos patay na siya nito sa bugbog kapag nagagalit ito sa kanya. Pinagtatrabaho siya nito sa murang edad pa lamang niya.
para lamang may pangbili itong ulam at may pangsugal. Dagdag pa rito, kaya pala siya inilalayo sa kanyang ina ay para ibenta pagdating ng araw. Kaya mas lalong naging malaki ang galit niya sa babaeng kinikilala niya noon na ina sa loob ng ilang taon. Naging maayos ang buhay ni Vanessa sa paglipas ng taon. Buong puso siyang tinanggap ng kanyang bagong pamilya na sina Mang Gestoni at Jerome. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Vanessa kung paanong magkaroon ng pamilyang magmamahal sa iyo. Naging malapit ang loob niya sa itinuturing niyang ama na si Mang Gestoni at kanyang kuya Jerome na overprotective sa kanya. Muli siyang nakapag-aral at sa paglipas ng taon, ang kanyang karanasan na kasama ang nanay-nene niya ay nanatiling masakit na alaalang kanyang nakaraan. Subalit kasabay ng paghilom ng mga sugat ng kanyang kabataan ay ang panibagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal na mula sa pamilyang natagpuan. Tiwala sa Diyos at pagdarasal ang tanging sandata ni Vanessa upang kayanin ang lahat ng pinagdaraanan niya.